Nakuna ng CCTV ang isang lalaki habang binabangungot. Ang suspetsyong dahilan ng kanyang bangungot, ang di umano'y pagkain ng marami bago siya matulog. Bago siya matulog nun, nabusog po siya doon. Nanginginig na ako sa takot eh. Hindi ko alam kung baka mamaya, mawalan kami ng, tatay. Nasa isip ko nun eh, baka mamaya matigok na siya. Kadalasan mga kalalakihan ang ganitong naapektuhan ng bangungot. Sinasabi pa nga na mayroong mga taong namamatay dahil sa bangungot. Kamusta kaya ang naging lagay ng lalaki sa video? Nakuna ng CCTV ang isang lalaki habang binabangungot. Ang suspetsyong dahilan ng kanyang bangungot, ang di umano'y pagkain ng marami bago siya matulog. Bago siya matulog nun, nabusog po siya doon. Nanginginig na ako sa takot eh. Hindi ko alam kung baka mamaya, mawalan kami ng, tatay. Nasa isip ko nun eh, baka mamaya matigok na siya. Kadalasan mga kalalakihan ang ganitong naapektuhan ng bangungot. Sinasabi pa nga na mayroong mga taong namamatay dahil sa bangungot. Kamusta kaya ang naging lagay ng lalaki sa video? Bago natin alamin ang nangyari sa lalaking binangungot, alam niyo bang parte na ng kultura nating mga Filipino ang bangungot? Ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino, ang bangungot, ito ay katawagang Tagalog, at tinatawag ding batibat ng mga Ilocano naman, ay isang mythical being na dumadagan doon sa tao habang siya'y natutulog. Siya ay isang babae na sobrang taba at napaka-masebo ng katawan. Ayon sa folklore na ito, pwede raw maiwasan ang bangungot. Una muna, para maiwasan, wag daw matulog sa mga merong tabi, ang higaan nasa tabi ng mga lumang puno ng kahoy. Kasi doon naninirahan si Batibat. Ikalawa, kapag binangungot ka na, para magising, kinakailangan kagatin mo yung iyong hinlalaki para magising, o kaya yung daliri mo sa paa mo, igalaw-galaw mo. At dahil dito, magigising ka. Pero ang lalaking sumisigaw o binabangungot sa video, nagising nga ba? Ako si Jeffrey Nieves, ako yung napasigaw sa video. 4 na minuto bago maghating gabi nang dalawin si Jeffrey ng bangungot. Bali yung napanaginipan ko noon na nasa isang sa isang swimming pool. Kaso meron kaming hindi siya kilalang lalaki. Hindi siya kilalang lalaki na parang nag-aaligid-aligid. Bigla niya akong dinakma, sinakal niya ako. Hindi na ako makahinga. Kaya ginawa ko, sumigaw na lang ako. Kinaumaga nun, tinignan ko yung records TV. Binubutan ako, sabi ko, hindi ako sumisigaw ng gano'n. Sa kanilang kwarto, may mga nararamdaman na raw talaga siyang kakaiba. Minsan talaga, dyan sa may pintuan namin, parang may nakatayo dyan eh. Sa pintuan namin. Posible bang itong nagpakita sa panaginip ni Jeffrey? O baka naman ang matinding kabusugan lang niya ang dahilan ng nasabing bangungot? Siguro 3-4 akong kanin. Tapos
totally busog talaga ako noon na talagang hindi na ako makadigay sa sobrang busog. Hindi natin alam kung ano dahilan, kung dahil sa pagkain, dahil ba sa pagod. Factor myth! Ang pagkain ba ng heavy meals bago matulog ay pwedeng maging sanhi ng bangungot? Ang sagot ng eksperto, abangan mamaya. In the medical field, meron namang tinatawag na sleep paralysis. Sinasabing nangyayari ito habang natutulog o papagising na. Kumbaga, nandun sa pagitan ng pagtulog at pagising or vice versa. Take note, magkaiba ang bangungot sa sleep paralysis ha. Ito naman ay pansamantalang kondisyon na nangyayari din tuwing tulog ang isang tao, pero gising ang diwa, no? Maliksi ang isipan, ngunit hindi makagalaw. Kadalasan may kasama itong hallucinations na nagdudulot ng panic o pagkabalisa sa isang taong natutulog. Ayon sa eksperto, wala namang recorded case na namatay dahil sa sleep paralysis. Ang sleep paralysis ay hindi nakamamatay. Kadalasan, ang sleep paralysis nangyayari yan sa mga taong may pinagdadaanan na stress, anxiety, traumatic experiences, sa mga taong madalas uminom ng alak at matagal uminom ng alak, at saka yung may mga talagang problema sa pagtulog o sleep disorders tulad ng narcolepsy. Dito sa Pilipinas, may mga nabalita namang namatay dahil di umano sa bangungot. Ipina-autopsy na umano sa Nueva Ecija ang labi ni Leo para malaman kung totoo ngang bangungot ang ikinamatay nito. Ang counterpart ng nakamamatay na bangungot sa medical field ay tinatawag na Sudden Unexplained Death Syndrome o SUDS. Pag sinabi mong SUDS o bangungot, ito yung biglang pagkamatay, no, habang tulog ang isang tao. Sa mga mas makabagong pag-aaral, no, napatunayan na ang connection pala ay nasa irregular na heartbeat. So yun yung tinutukoy ngayon na maaaring naging cause ng bangungot o ng SUDS. So far kasi, yung SUDS na related talaga sa bangungot ay yung tinatawag na Brugada syndrome. No? Isa itong tipo ng abnormal na tibok ng puso na actually genetic defect siya. It's a genetic mutation, ibig sabihin na mamana. No? So malalaman lang talaga pag nagkasimptomas ang isang pasyente, ang isang tao, tapos may investigate siya through workups like ECG or pagpapatingin sa doktor. Ngayon, balikan naman natin si Jeffrey at ang kanyang masamang panaginip. Kadalasan, ang panaginip ay may kaugnayan, no, doon sa kasalukuyang nararanasan ng isang individual sa kanyang buhay. Somehow, no, it is a reflection kung ano ang nararanasan ng tao, no, sa kanyang experiences. Doon lumalabas sa panaginip. Posibleng napag-usapan ng mag-asawa ang kwento tungkol sa di umano'y nakatayo sa kanilang pinto. At marahil, nakarating ito sa subconscious ni Jeffrey. Pero ang mas pinaniniwalaan nilang sanhi ng bangungot, Jeffrey, ang matinding pagkabusog bago matulog. Factor myth! Ang pagkain ba ng heavy meals bago matulog ay pwedeng maging sanhi ng bangungot? Myth siya, no? Ayon sa mga pag-aaral, wala ding matibay na ebidensya, no, na kapag kumain ka ng heavy o ng marami tuwing gabi, pwede itong mag-cause ng bangungot. Ang nakagigising na katotohanan, hindi madaling makuha ang mahimbing na tulog. Kadalasan, kailangan pa ito paghirapan. Pero kailangan pa rin iasam na makakuha ng sapat na tulog at pahinga para all goods ang ating kalusugan. Aha!